the spirit of never-ending love. And I'm the first to declare my longing thirst for the water that comes from above. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that gives me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Ryan, Brother Ryan, from the congregation of Futatan, Muntinlupa City. This is Lao the Gospel, ang ating pong patuloy pong programa na ating pong iniaalay sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan na nararapat makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. No? Lao the Gospel, let the Word of God continue to guide our way. It is our encouragement for today. Magbigay po ng kaluguran sa Panginoon Diyos at the same time palakasan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sa oras po nito, pag-uusapan natin ang mahalagang talakayin po patungkol po sa ating pananampalataya and how we could cultivate, mga kapatid, faithfulness in our Christian live, Kaya po sa oras na ito, samahan niyo po ako sa ilang saglit ng ating mixing devotional as we're going to share our topic discussion for this afternoon. At sana po ay mabigyan tayo ng encouragement at the same time, mga kapatid, kalakasan ng pananampalataya. May pagpatuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos ng buong pagtitiwala sa Kanya. Samahan niyo po ako sa maiksing discussion po na ito. At ang ating pong tatalakayin is how we could cultivate faithfulness. Cultivating faithfulness based from the text, the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon pong hapon na ito. Tinatawag nga po ito yung word na faith in the Bible according to the Greek translation ay sabi nga po ito yung word na pistis. It is the term not primarily focused on the interior thoughts, mga kapatid, mga kaibigan, and it is not according to or based to the feelings of an individual, but rather our relationships, na meron tayo ugnayan. Yung faith is according to the relationships that we have sa especially po sa ating Panginoon Diyos. It was used as a relational circle to indicate, mga kapatid, mga kaibigan, trust, pagtitiwala, and trustworthiness, faithfulness, and good faith sa harapan ng Diyos. So this word has a range of meaning, na katulad halimbawa, isa pa sa mga synonyms na ginagamit about faith is belief, paniniwala. Yung trust and confidence, those are similar usage of terms na may kaugnayan sa pananampalataya, along with allegiance and other words like faithfulness and fidelity. So in the Bible, mga kapatid, mga kaibigan, faith is often associated with the relationship with God and Jesus. For example po, mga kapatid, in the book of Ephesians chapter 2 verse 8, it says there that for it is by grace you have been saved through faith. It suggests that it is a response to the grace of God, yung pananampalataya natin. In the New Testament, faith is often depicted as mixed of belief and trust and actions. Mababasa rin po natin yung mga principles po na ito in the book of James chapter 2 verse 14 to the following verses hanggang 17, that it emphasizes the true faith involves
not in just believing in God, no, but also in acting on that belief. It is expressed through actions and obedience on that belief by serving others and living out one's faith in the tangible ways. Yun, talagang nakikita, natutunghayan, nasasaksihan ng bawat isa sa atin. Especially po, binigyan niyang halimbawa doon yung mga pananampalataya in the book of Hebrews. Itong mga may pananampalataya, the heroes of faith, no, true faith, no, by faith, they obeyed the Lord, no, according to the text of Hebrews chapter 11, yung heroes of faith na tinatawag nga po na karamihan sa atin. So pag-usapan po natin today, allow me to share with you our lessons, no, how to cultivate or cultivating faithfulness, no. Faithfulness in obedience. Nais po nating makita ang kalagahan ng mga bagay po na ito sa ating buhay bilang isang Kristiyano. In the book of Deuteronomy chapter 28, verse 1, no? Sabi doon ng Diyos sa bayan ng Israel nung sila ay naroon na sa wilderness or sa Sinai, sa ilang, no? Sabi ng Panginoon Diyos bago sila pumasok doon sa promised land, if you fully obey the Lord, sabi nung tao ng Diyos sa Moses, no? If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I will going to give you today, sabi ng talata, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. No? Meron pong kondisyon, o may kondisyones. No? Sabi niya, if you fully obey the Lord. Ayan, sabi niya, and you carefully obey, no, and follow His commands, God will give you you will be set high above compared to other nations on the earth. No? Kung sila ay mananatiling sumusunod at tumitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, meron silang tapat na pananampalataya sa Diyos. No? And today, as we cultivate faithfulness sa ating Panginoon Diyos, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, we would like for us to realize the importance of faithfulness in prayers, no, is part of our motivations and growing in faith, no, mga kapatid, mga kaibigan. In the book of Thessalonians chapter 5 verse 16, mababasa po natin na si Apostle Pablo pinangaralan o sinulatan ng mga taga Thessalonica, ang mga Kristiyano roon, sa pananampalataya, sa katapatan nila ay panatilihin ang kanilang palagiang pananalangin. Paul says in the book of Thessalonians chapter 5 verse 16, no, to 18, rejoice always and pray continually. Sabi niya Paul, give thanks in all circumstances, and for this is God's will for you through Christ Jesus. So tonight or today, sa inyo pong kinaroroonan, we would like to encourage you to be faithful in our Christian life, faithfulness in prayer as well, mga kapatid. It is a direct communication sa ating Panginoon Diyos, and it is one of the many ways to cultivate faithfulness sa ating Panginoon Diyos, no? To have a direct communications with God. It is not about asking God on for the things that we want to have or we want to gain, no, mga kapatid. It is not just about asking for things, no, na gusto nating makamit ang pananalangin, but about building a relationship sa Panginoong Diyos. Remember, mga kapatid, faith, no, is pistis in the Greek word, is it means building a relationship with God. So through prayer, we are building relationships sa Panginoong Diyos. It shows in cultivating our Christian life, faithfulness sa Kanyang harapan. Kung patuloy po tayong nag-cultivate ng faithfulness, and we have to cultivate faithfulness in our prayer life, mga kapatid, mga kaibigan. And it is all about building a relationship with our Creator, God. And being faithful in prayer means consistently spending time with our prayers, no? And sharing our thoughts, our feelings and emotions sa Panginoon Diyos, and our desire as well, no? And listening to what would God response to our petitions, no? Sa Kanyang sasabihin sa atin ay pinakikinggan natin. So today, let's make a conscious effort to spend
more time in prayer depending on our relationships sa Panginoong Diyos, no? Mga kapatid, mga kaibigan, uh, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, yan po. Kaya sinasabi natin, one way for us to cultivate faithfulness is having a faithfulness in prayer so that our faith or relationships na binibuild sa Panginoon Diyos ay mas magtumibay sapagkat tayo ay umaasa sa Diyos at lumalapit at kasama ang ating pagdaing at lubos na pagpapasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin according sa kanyang salita in Christ, through Christ Jesus, no? So spend time with God by sharing our thoughts, our petitions, and everything that we could ask for God, no? Ilapit natin, ilagay natin sa Kanya because that is one ways or the many ways for us to develop and cultivating faithfulness sa ating manlika, ang dakilang Diyos, no, mga kapatid. And another thing, mga kapatid, in the book of Matthew chapter 25 verse 23, no, binibigyan tayo ng encouragement, no, and how we could cultivate faithfulness is by serving others, no. Ang sabi ng Panginoon Diyos, faithfulness in service is requiring or acquiring us a deeper relationship sa Panginoon Diyos. Matthew chapter 25 verse 23 says, His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. So, faithfulness in service, according to the Bible, mga kapatid, ay isang pamamaraan na ma-develop natin, makukultivate natin yung maigting at matibay na ugnayan or relationship sa Panginoong Diyos. And because we are being faithful sa maliit na bagay, sabi ng Panginoon Diyos, at pinaglingkod natin sa Kanya, ay ipagkakatiwala sa atin much bigger responsibilities na ikatutuwa, gagalak ng Diyos, ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, ipagkakatiwala sa atin. And the Lord will continue, no, mga kapatid, to shower His blessings of mga kapatid, spiritual guidance sa bawat isa sa atin, and yung pagtutumibay ng ating pananampalataya sa Kanya ay lalago, no? And the Lord will share to us His joy, no, sa mga bagay na ito if we continue in our service and faithfulness in service sa Kanyang banal na harap. I hope we apply it in our Christian lives, and we urge you, brothers and sisters and friends, to continue to live according to the will of the Lord, so that the Lord will gives us yung katulad ng pangako niya sa mga unang lingkod niya na pagpapalain niya tayo higit sa mga bansa. Sabi niya, pagpapalain niya tayo bilang isang individual na tao, individual na Kristiyano, kung patuloy nating pakikinggan naman din ang salita ng Panginoon Diyos at bubuuin ang dalisay na pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng mga binahagi natin na aralin sa hapong ito. Pagpalain nawa ng Diyos ang bawat isa sa atin. Awitin po natin ng isang awiting ito. Let us sing the song, The Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Alright, ayan po ang awaiting goodness of God. Isang maiksing pagtugon sa mensaheng ating narinig sa hapon pong ito. At sa pagtatapos nating gawain, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin sa pagbabasbas ng Diyos sa ating mga salitang narinig sa hapon ito. Let us close our devotional through prayer. Salamat po Diyos sa inyo pong pangunguna sa hapon ito, ang nagbibigay po ng paalala about faithfulness and how we could cultivate strong relationships and beliefs upon your words, and may you guide us and continue to bless our Christian lives at sa patuloy na aming buhay Kristiyano ay sa buhay namin palagi ang maigting na paglapit sa iyo, pananatili o Diyos sa pagtitiwala sa iyong mga pinangako, at ilapit sa lahat ng aming mga karaingan ang aming mga nararamdaman, mga pangangailangan. Higit sa lahat o Diyos, ang aming ugnayan sa Diyos ay mapatibay sa pamamagitan po ng pagdulog sa iyong banal na luklukan. Sa panalangin ito o Diyos ay lalapit namin ang pagpapala mo sa aming mga kapatid na makararating ang iyong salita sa pamamagitan po ng platform na ito. Pagpalain niyo po at i-bless ang bawat isa at may desire sa aming buhay ang paglago ng pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng mga salita aming napag-aralan sa hapon pong ito. Pagpalain mo po Diyos ang bawat mga munting gawain namin at i-bless ang mga kaluluwa ng mga makaririnig ng iyong mga banal na salita. At ipagpatawad mo po ang aming pagkukulang, at sa pagtatapos ng aming mga gawain, ilalugod namin o Diyos na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa sa hapong ito. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang. May forgive our trespasses that have been committed against your will, and our fellow brothers and sisters as well, mga pagkukulang namin sa aming kapwa. At tulungan kami maging mapagpatawad sa mga tao nagkasala sa amin. These are our prayers in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli sa isa pang pagkakataon ng pag-aaral natin. Lord willing, sa susunod na bahagi po ay pag-usapan natin muli ang buhay Kristiyano at paglago ng ating pananampalataya. May the Lord bless you, and this is our program, Loud the Gospel. Let us continue to loud the Gospel and let the Word of God continue to guide our way. May the Lord bless you today, and have a blessed, safe day, mga kapatid, mga kaibigan. The silence of the dawn, when the world's asleep, there's a whisper in the wind, promise to keep. Through the valleys and the hills, the message resounds, a light in the darkness, where hope is found. Lord, the gospel, let your voices rise. In every heart, let the truth arise. Spread the word of love, let it be unfurled. Lord, the gospel to all the world. Where the lost ones roam, there's a beacon shining bright, calling them home. With kindness as our guide and compassion as our song, we'll walk together where we all belong. Love the gospel, let your voices rise. In every heart, let the truth arise. Spread the word of love, let it be unfurled. Lord, the gospel to all.